Talambuhay ni Dr. P. Rizal at kaligirang pangkasaysayan ng obrang maestrang Noli Me Tangere. Ang layunin at pag-aalay ng nobela. Tubong Calamba, Laguna si Jose Rizal at dito maaga siyang namulat sa mga hindi makatarungang pagmamalupit at pag-aabuso ng mga Espanyol sa mga Pilipino. Ilan sa mga tiyak na patunay ang walang awang pag-agupit ng mga gwardya sibil sa matatandang lalaki kapag hindi maayos ang pagsaludo ng mga ito o kung hindi binababa ang kanilang sombrero sa tuwing sila'y makakasalubong sa daan. Talamak din ang pang-aabuso maging sa mga kababaihan at mga bata. Higit na naging malaki ang epekto ng mga pagmamalupit na ito kay Rizal nang pagmalupitan ng mga gwardya sibil ang kanyang ina na si Doña Teodora. Kitang-kita niya ang kawalan ng katarungan ng mga Espanyol dahil sa pagpapabilanggo sa kanyang ina dahil lamang sa isang paratang na kasabwat siya sa tangkang paglason ng kanyang kapatid na si Jose Alberto sa asawa nito. Lalo pang sumiklab ang galit sa puso niya laban sa mga ito ng pagbintangan sina Padre Burgos, Gomez at Zamora at pag-aalsa sa Cavite. Binitay sa pamamagitan ng garote ang tatlong pari martir sa Bagong Bayan dahil dito. Ang kanyang mga nasaksihang pang-aabuso at pagmamalupit ng mga dayuhan sa kanyang bayan ang bumuo sa kanyang layunin lumikha ng isang akdang magsisiwalat sa mga ito. Nagkaroon ng direksyon ang layuning ito nang minsan dumalo siya sa pagpupulog ng mga Pilipino sa bahay ng mga paterno, na kinabibilangan nila Graciano Lopez Haina, Pedro Paterno, Valentin Ventura at iba pang manunulat ng nobela. Makikitang isang kolaboratibong nobela pala sana ang kauna-unang nobela ni Rizal, ngunit hindi ito nangyari dahil sa iba't ibang interes ng paksa ng kanyang mga kasama. Kaya naman sa huli ay siya na lamang mag-isa ang sumulat nito nang siya'y nasa 24 na taong gulang pa lamang. Inalay ni Rizal ang kanyang unang nobela kay Inang Bayan. Nakasulat sa kasaysayan ng pagdaralita ng sangkatauhan ang isang kanser na may katangiang nakapagpalupa, kaya nagpupuyo sa galit, munting di masaling at nanggigising na matalim na kirot. Ano ba't malimit na nais kitang tawagan kapag nasa gitna ako ng makabagong kabihasnan? Kuminsan upang samahan ako ng iyong mga alaala, kuminsan upang maihambing ka sa ibang bansa dahil malimit na tumatanghal sa akin ang iyong mahal na larawang may nakatutulad na kanser panlipunan. Nilulunggati ang iyong kalusugan na kalusugan din namin at hinahanap ang pinakamabuting panlunas. Gagawin ko sa iyo ang ginagawa ng mga sinaunang tao sa kanilang mga may sakit. Nilalantad sila sa bansadyang ng templo upang makapagmunghai ng lunang ng sinaunang dinaumalik na nananawagan sa bathala. At tungo sa miting ito, sisikapin kong ilarawan ang iyong kalagayan ng buong tapat at walang pangmimi. Itataas ko ang bahagi sa lambong na tumatabing sa karamdaman. Isasakripisyo ko ang lahat alang-alang sa katotohanan, kahit ang pagmamahal sa sarili, sapagkat bilang anak mo, ipinagduro sa kurit ang iyong kapintasan at kahinaan. Jose Rizal, Europa, 1876. Mga akdang nagsisilbing inspirasyon sa pagsulat ng nobela. Sinasabi ang pangunahing aklat na naging inspirasyon ni Rizal sa pagsulat ng Noli Me Tangere ay ang Bibliyang dahil ibinatay ang pamagat nito sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 20, 13 hanggang 17, kung saan sinasabi ni Jesus kay Maria Magdalena na, "Huwag mo akong salingin sapagkat hindi pa ako nakakakyat sa aking Ama." Sa biblikong sipi na ito, inuugnay ni Rizal ang kanser ng lipunang napakaselan kaya iniiwasang pag-usapan na tatangkain niyang ilarawan at talakayin sa kanilang nobela.
Isa rin sa naghudyat upang sumulat siya ng nobelang nagsisiwalat sa karanasan ng mga Pilipino sa ilalim ng mga Espanyol ay ang mabasa niya ang Wandering Jew ni Eugene Sue at ang Uncle Tom's Cabin ni Harriet Beecher Stowe na tumatalakay sa pagmamalupit ng puti sa mga itim. Pinagdaanan ni Rizal sa pagsulat ng Noli Me Tangere. Bago matapos ang 1884 ay sinimulan ni Rizal ang pagsulat ng nobela sa Madrid kung saan niya natapos ang kalahati nito. Kasabay ng pagsisimula niya sa pagsulat nito ay ang kanyang pagtitipid upang may pagpapalibag sa kanyang akda. Nang pagtapos siya ng pag-aaral sa Universidad Central de Madrid noong 1885, nagtungo siya sa Paris at pinagpatuloy ang pagsulat ng nobela kung saan natapos niya ang sumunod na kalahati nito. Na magtungo siya sa Alemanya noong 1886 ay natapos niya ang huling sangkapat ng nobela. Sa gitna ng daglamig, isinagawa niya ang huling revisyon sa manuskripto nito sa Berlin noong Pebrero 1886 kahit na siya may sakit at inaakalang siya may tuberculosis. Bagamat nagpadala ng 300 piso ang kapatid niya si Pasiano, ay hindi ito sumapat dahil kulang pa rin ito para sa kanyang pagkain at tinutuluyan. Sinasabing ang pagkakasakit niya at kawalan ng perang pampalathala ang naging dahilan upang muntik niyang ihagis sa apoy ang manuskripto. Sa kabutihang palad, dumating sa Berlin ang kanyang kaibigan si Dr. Maximo Viola na mula sa isang mayamang pamilya sa Bulacan. Nang malaman niya ang kalagayan ni Rizal, ay agad niyang inalok si Rizal na kanya nang babayaran ang pagpapalathala at hindi na ito kailangan pang magbayad. Subalit, tinanggap lamang ni Rizal ang alok na ito ang hindi nabigay kundi hiram na salapi. Nagkaroon muli ng pag-asa si Rizal at isinaayos niya ang kanyang nobela at inalis niya ang kabanata ng Elias at Salome upang higit na makatipid sa pagpapalimbag. Noong Marso 21, 1887 ay nilathala ang 2,000 kopya ng Noli Me Tangere sa Imprenta Leyte, Berlin sa halagang 300 piso na hiniram ni Rizal kay Maximo Viola. Ito ang masining na akdang masasabing pagsalungat ng mga Asyano sa kolonyalismo ng mga kaunlarin. Nasusulat ang nobela sa wikang Espanyol, ngunit tinangka itong ipasali ni Rizal sa kanyang kapatid na si Pasiano. Ngunit hindi ito natapos at hindi na malaman kung nasaan ang kopya nito. Ang mga implikasyon sa pagkakalathala ng Noli Me Tangere. Bagamat hinahangaan at kinakatuwa ng maraming Pilipino ang nobela ni Rizal, nagdulot ito ng takot at pangamba para sa kanyang pamilya dahil ikinagalit ng mga Espanyol ang nilalaman nito. Ikinababahala rin nila ang pagnanais ni Rizal na bumalik ng Pilipinas upang maoperahan ang kanyang ina sa lumalalang panlalabo ng mga mata nito. Malaman din niya kung bakit hindi tinutugon ni Leonor Rivera ang kanyang mga sulat sa nakalipas na 3 taon at makita ang epekto ng isinulat niyang nobela sa mga Pilipino. Nang makauwi sa Pilipinas, naoperahan ni Rizal ang kanyang ina. Agad ding pinagbawal ng pamahalaan ang reproduksyon, pag-aangkat at pagpapakalat ng kanyang nobela matapos itong ipasuri. Ito ang dahilan upang muli niyang lisanin ang bansa at lumipat patungong Hong Kong, kung saan nagsimula ang kanyang paglalakbay upang makapag-ingat. Sa paglalakbay na ito, hindi pinalagpas ni Rizal ang pagsagot sa mga batikos at tuliksa, lalo na ng mga praile sa kanyang nobela. Maraming salamat sa pagtunghay sa ating aralin sa Noli Me Tangere. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-share para sa susunod nating aralin. Hanggang sa muli, paalam!